Di ba, nung kampanya, talagang ano ka nun eh, parang bisi-bisihan ka rin nun. Kumbaga, nakikita mo yung mga diskarte ng mga politiko noong 2016 na tumatakbo. At alam natin na itong si Lena Robredo ay talagang matindi yung banat niya kay Bongbong Marcos Jr. No? At natatandaan ko nga na si Marcos Jr. ay sinungaling at hindi maasahan sa oras ng kagipitan. Ano masasabi nyo doon sa pananahimik niya at pagpuri niya kay Marcos Jr. ngayon? 500 million. At yung pagbigay ng 500 million, ano masasabi mo doon? Well, alam mo, tingin ko, lalo niyang sinira yung kanyang pagkatao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos. Sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. O ano, ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi makakalimutan ng tambayan yan. Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pa ang botong makukuha niya ngayon dahil alam ng tao, wala siyang paninindigan. Pero attorney, from afar, kasi kami dito, parang wala talaga kami maramdaman eh. Baka hindi lang namin nakikita kasi nandito kami sa loob ng Pilipinas. From afar, baka may nakikita ka na nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. para sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Meron po ba? Ang nakikita namin from afar is puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa Pilipinas. Alam mo bang napanood ko sa TV dito sa Austria na hindi naman talaga malapit sa Pilipinas, yung tubig baha at basura Ay, grabe na totoo. daan sa Parañaque. Yan ay nakarating na sa telebisyon dito sa Europa. Kung dati-rate, ang pinag-uusapan ay yung Smoky Mountain, ngayon ang pinag-uusapan yung basura sa Parañaque. No? At ang imahe tuloy ng Pilipinas ngayon ay isa tayong malaking basurahan. No? Bukod pa dyan, nababalita na nga rito yung tubig baha dahil nga kurakot ang mga namumuno dito sa Pilipinas. No? Yan ang palagi nakikita natin ngayon sa balita, bukod pa doon sa mga lindol at saka mga iba pang kalamidad na wala ring nagagawang remedyo o pag-ibsa ng kahirapan ng gobyerno. Yan ang nakikita dito sa labas. Puro kahihiyan ang ginagawa ni Marcos. Totoo ba yun, attorney, na yung mga ano dyan, yung mga taga dyan sa Europe, yung hindi Pilipino kasi understood na yun. Pag Pilipino ka, OFW ka, talagang ano yan Duterte talaga yan. Pero totoo, attorney, na yung mga Austrian, mga Europeans, alam na nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Alam nila na ang Marcos ay dugong diktador, dugong magnanakaw. Ang palagi nga sinasabi nila, bakit nyo kasi linuklok muli ang isa pang Marcos, no? Alam nila na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman naglahat-hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya ay isang estudyante sa Inglaterra, kilong-kilong cocaine ang binibili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford. No? So mas nauna pa nilang nalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine na isa sa highest-selling magazine dito sa Europe. No? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan na binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total nabanggit na rin po itong si Marcos o yung lahing Marcos. Meron po akong dalawang tanong sa inyo. Una, anong masasabi nyo dun sa isang Marcos? Si Amy Marcos. Pangalawang tanong, nakikita nyo po ba si Bongbong Marcos? Kasi hinahanap namin baka napadpad dyan. Asan na kaya yun? Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid. No? Alam niyo ako, dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulboronic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila'y nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang. No? So wag nating isipin na palibasa
parang kakampi na natin ang kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interes nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan. No? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi. No? At pangalawa, nasaan si Bangag, sana tuluyang mawala na siya. Huwag na siya magpakita muli. Please lang. Speaking of estate tax, kasi nabanggit naman ni Attorney Harry Roque yung estate tax. Kasi kamakailan meron siyang parang forum at tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya, dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yon. Anong masasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yon, nililiquidate nga, itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa, hindi sa Bombay, hindi sa Incheck, yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, unang-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao, magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niya tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Attorney, si paring RJ po ito. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, Attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama. Gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos. No? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis. No? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, Palakang dilat ang mata. Pero ito mas matindi. Kasi bawal tayo magsalita ng masama eh. Pero itong guest natin na yun. Pwede. 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 Kasi wala na sa wala na mawala sa kanya. ano mo sino yung palaka? Palaka. Oh. Please welcome Attorney Harry Roque. Yes, kasama natin ngayon ang nag-iisa. Kamusta po kayo dyan? Palakpakan natin yan. Former presidential spokesperson. Pero sasagutin ko muna kung sino mga nangangamkam. Ang mga nangangamkam ay mga bangad. Butod. Ngiwi. Uy, bawal yung Bawal na yung ngiwi, ha? Bawal na yung ngiwi. Kasi merong Bawal isang ang ngiwi. merong isang congressman na bawal daw gawing katatawanan ang may kapansanan. Oh. At magdidemanda daw siya. Sino yan? Ano pangalan niya? Ewan ko, kasi ikaw may kapansanan ka. Oo. Ako okay lang. Araw-araw. Manda ka pa, Jack? Binabatikos ka nila. Ikaw ba, nagagalit ka, nagdidemanda ka ba? Nagagalit ako magkalaban. Maggalit sa kalaban. Pero maggalit sa mga kagaya nyo. Pero paalahan. Okay lang.
Hindi, pero yung kanilang mga yung mga basher, pagka nagko-comment sila sa di ba, Oh. puros pang-aalipos na lang din naman ang ginagawa sa Pero wala naman akong kaso kasi magastos. Oo. Magastos. Pero ito, bawal na daw. Attorney Harry Roque, papaano ba yun? Oo. Kung halimbawa, si Jack Argota, sinabi ko, bingot siya. Oh, totoo naman. Totoo naman na bingot siya. Oh. Pwede niya ba ako i-demanda na, na dahil sa sinabi kong bingot siya? Ano to, congresswoman? Congressman. Ay, come on, congressman. Oo, ang importante, yan ay nagpapakita ng tunay na kulay ng mga hipokritong mga politiko. Publicly, sasabihin nila sila ay para sa demokrasya. Kung tunay na sila ay para sa demokrasya, bakit sila magdidemanda kapag ang mga mamamayan ay ginagamit yung karapatan ng malayang pananalita? Kung ayaw nila mapulaan sa pamamagitan ng kalayaan ng malayang pananalita, wag sana sila sumabak sa politika. Dahil pag sila ay sumabak sa politika, ay dapat hindi sila balat sibuyas. No? Tanggapin ang mga pula ng tao dahil hindi naman po pwede na puro samba ang kanilang tatanggapin. Siguro, kapag sila lang dyan sa kanilang kamatayan black na yan, pwede sila magbulahan. No? Di doon sila magpurihan kung gusto nila. Pero kung sila ay sasabak sa politika, tanggapin nila ang pula, lalo na kung talaga namang kapula-pula sila. Sabi naman nila, attorney, okay man lang daw sa kanila kung tungkol sa trabaho yung batiko sa kanila. Hindi naman daw sila balat sibuyas. Pero pag mukha na daw yung pinag-uusapan, kapag kapansanan na daw yung pinag-uusapan, hindi daw dapat pinagtatawanan yan. Di ba sila nga, Well, attorney, may tamang pananaw. sila nga, grabe nga sila kung manira, di ba? Magnanakaw na si Inday Sara sa kanila, hindi pa nga napapatunayan yan, kaya nga may impeachment court Pero, grabe sila makabatikos, di ba? Ginagawa rin nilang katatawanan yung picture ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. Di ba? Pinaglalaruan din nila yung picture Ginawan niya sa... pa nga ng kanta yan, karton. Ginawa Karton, pang ganyan. Pero yung kumanta nun, Oo. nakakarakon, di ba? So ano masasabi mo doon, attorney? Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi. Sila siguro may mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain-suka. Yang kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain-suka nila. Dati-rate, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. Pero- So huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo, yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kaing suka. Pero attorney, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa ng mamaliit sa'yo or ng alipusta sa'yo, Frustration na yun, Master Judea. Yung Oo. pag, pag, kumbaga, sa sobrang visit na nung tao sa'yo, pati itsura mo, visit na sila yes. So pwede ba yon na kung magkakaso sila nga, gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So parang mali pa rin. Well, ngayon, alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan, no? Dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, no? Lahat yan dapat tanggapin nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nila ang demokrasya. Pero hindi, nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban din ang demokrasya na mga bangag. Sa tingin mo, attorney, kasi dati alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig siya sa gobyerno. So, yun parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasya natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang ganun na lumalabas. Ganun ho ba? Ay, talaga nagsalip-pwersa na sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At yung mga nais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Alam naman natin na gaya ng mga bangag, sila rin, ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no? Na talagang gagamitin nila ang pananakot at saka yung mga
yung mga taxation na ginagawa nila sa mga walang kamuwang-muwang na mga kababayan para sila ay magkapera. No? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulo Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente. No? Ang ginawa ni Presidente, tinanggal siya sa gabinete dahil hindi naman po pwede na pupulaan mo yung Presidente. At the same time, ikaw ay isang miyembro ng gabinete na isang alter ego. Pero sinabihan niya yung mga sipsip, "Hoy, itigil nyo yan, wag nyo impeach yan." Bakit nyo impeach yan? Meron niyang kalayaan ng malayang pananalita. No? So siya pa ang pumigil mismo sa kanyang mga kaalyado na wag i-impeach dahil sa pananalita itong si Leni Robredo. Pero dito sa administrasyon ng mga bangag, nakikita natin talaga nakapagbanta sa kanilang pagdanais sa manatili sa pwesto na panghabang buhay, gagawin ang lahat para matanggal at masira. At yan ngayon ang pinagdadaanan ni VP Sara. Attorney,